Mga ka-food trip, isi-share ko naman sa inyo kung paano tayo magluto ng crispy pata. Kaya meron tayo ditong binili na isang buong pata ng baboy at ang presyo nito is 440 pesos mahigit. Kaya saktuhan lang yung laki niya. Pagka gusto nyo mas malaki ng konti dito, aabot yun panigurado ng 500 plus pesos. Yun! At tara na, simulan na natin magluto nitong crispy pata natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung technique ng pagluto natin nito para malambot at crispy itong pata ng baboy natin. Yun, no? At ang una natin kailangan gawin ay maggigisa muna tayo. Na-chop na natin yung mga rekado natin, ilalagay na natin yung mantika. At pagka mainit na, ilagay na natin yung chinap natin na white and red onion, pati 6 na butil ng bawang. At magdakot lang tayo ng konti ng pamintang buo at igigisa lang natin to or lulutuin natin for 2 minutes. At pagkatapos ng 2 minuto, ilagay na natin itong carrots natin. Optional lang yan kung wala kayo, kahit wag na. Tapos dahon ng sibuyas, nilagyan din pala natin yung malaki. Tapos tuloy lang natin ang pagluto for another 2 minutes. At pagka goods na, pwede na natin ilagay itong pata ng baboy natin. Hinugasan na po natin yan, saka tinanggal na natin yung balahibo niya. At pagka nalapag nyo na po itong pata natin, lalagyan na po natin siya ng tubig. Buhusan nyo lang siya ng tubig hanggang sa ibabaw niya. At lalagyan pa pala natin ito ng 1.5 tablespoon ng asin, saka 1 teaspoon ng paprika. Pagkatapos, takpan na natin at hayaan natin kumulo. Pagkakulo, inaan nyo lang po, isisimmer na natin ito ng mga 1 oras mahigit hanggang sa lumambot itong pata ng baboy natin. Yun, no? After 1 oras na mahigit, malambot na itong pata ng baboy natin. Pinatay na po natin ang apoy at hahanguin na natin. Pagka nagsisimmer pala kayo, nagpapalambot nitong pata, tapos nababawasan yung tubig or kumukonti na siya, pwede nyo pong dagdagan pa ng tubig. Yun. So, ito na. Papalamigin lang po muna natin itong pata ng baboy natin. At pagka malamig na, lalagyan lang muna natin ito ng asin sa ibabaw. Yan, i-rub nyo lang po yung asin dito sa may mga bandang balat niya. Pagkatapos nito, itatambay lang po muna natin ito ng mga 1 oras. Pwede nyo rin ilagay muna sa rep or kahit dito sa labas, okay lang din. At yung pinagpakuluan pala nitong pata natin, kung wala kayong paggagamitan na, pwede nyo na pong itapon yon. Kung meron naman, pwede nyo po gamitin yon. Masarap yon, basta sasalain nyo lang. Yun, so ito na. After 1 hour, balikan na natin itong pata ng baboy natin. Tanggalin lang natin yung mga asin niya sa ibabaw. Saka makikita nyo nagtutubig din siya, pupunasan lang natin ito na mabuti. Pati yung mga nasa singit-singit na asin, make sure na tanggalin nyo po yan. Kasi pag naiwanan nyo ng asin yan, kakapit yan dyan sa balat ng baboy natin, tas maprito, yun, aalat naman masyado yung balat ng baboy natin. So, ito na po, ipapakrispy na natin itong pata ng baboy natin. Magpapainit lang tayo ng madaming mantika, tapos ilalagay na natin dahan-dahan itong pata ng baboy natin. At ang style natin yan, yung balat niya is nasa ibabaw. Yung mga laman nasa ilalim muna. Tapos tatakpan lang natin siya at iluluto natin sa mahinang apoy for 15 minutes. At after 15 minutes, pwede na natin siya baliktarin. Yan. Yung balat naman po yung nasa ilalim. Yan. Siya naman yung nakalubog sa mantika. Tapos lulutuin lang ulit natin for another 9 minutes. Takpan nyo lang po ulit. At pagkatapos, goods na, patayin na muna natin yung apoy at tanggalin muna natin ito sa mainit na mantika. Yan. Itatabi lang po muna natin yan. Lagay nyo lang sa strainer para matanggal yung mga excess na mantika niya muna at para mapalamig muna natin ito. Mga 20 minutes to 30 minutes. Depende po kung lalamig agad. So, kung gusto nyo mas mabilis, is tutukan nyo ng electric fan katulad po ng ginagawa ko. At pagka malamig na, ang sunod na gagawin natin dito is i-scorean natin yung balat niya. At ang style naman natin dito is parang mga pa-square-square. So, ang unang gagawin natin is hihiwain natin siya ng 2 pahaba mula dito sa taas ng pata natin pababa sa paa niya. Yan. 2 ganyan muna. Yan, makikita niyo po. Yan, 2 hiwa. Pagkatapos nito, itatagilid natin. Hihiwain naman natin siya galing sa gilid naman. Yan. At kanina pala habang pinapalamig natin, gumawa na ako ng sausawan na toyo, kalamansi, saka madaming sili. At kung may extra kayong pulang sibuyas, masarap din po yun, lagyan. Okay, so ito na. Hiwain na ulit natin siya galing sa gilid. 2 hiwa lang din po. Yan. 2 lang yan, galing dyan. Pero kung gusto nyo 3, pwede naman, try natin. Pakita ko sa inyo, pwede rin to 3 hiwa. Yan, pagka nahiwa nyo na yung 2 yan dito sa pinakataas, pwede nating hiwaan pa siya. Yan.
Dahan-dahan lang. Okay, so ayan na po. Yan, ganito na po yung itsura niya, pa square. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. At habang ginagawa pala natin to, pinainit ko na rin yung mantika natin. Para pagtapos, isasalang na ulit natin yan. Bali, mas malakas na apoy na po yung gamit natin dito. At ilalapag na natin siya dahan-dahan dito sa mainit na mantika natin. Ang balat niya po nasa ilalim na ay naman po yung una. Yan, lulutuin lang natin siya for 6 to 8 minutes sa medium heat at wala na pong takip. At lutuin lang natin yan hanggang maging brown and crispy na itong balat ng baboy natin or ng pata natin. At pagka goods na, babalik ta rin na po natin ito dahan-dahan. Ingat po kayo kasi baka maibagsak nyo, matalsikan kayo ng mantika. Kaya dalawa po yung gamit ko dyan na pangbaliktad para yung isa pang alalay. Yun. So, after 2 to 4 minutes po, pwede na natin ulit patayin yung apoy at hahanguin na po itong pata ng baboy natin. Yan. Hanguin na po natin ito. Lagay lang ulit natin sa strainer at itaktak lang natin yung excess oil. Pagkatapos, hayaan lang muna natin siya lumamig. Itatabi lang muna natin siya sa electric pan para mas mabilis ulit. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali or wala pa yung bisita nyo or wala pa yung alak nyo or bukas pa yung handaan, pwedeng bukas nyo na ito lutuin pag isuserve na. I mean po dun sa lutuin is yung third fry. Dito na po yung mas magiging crispy itong pata ng baboy natin. Ito yung pinaka secret ng crispy pata natin. Kaya ito na nga, nandito na po tayo sa third fry. Lulutuin lang natin ito for 1 to 2 minutes. Medium high heat na po ang gamit natin dito. So ilalagay lang natin ulit na itong pata natin pagka mainit na itong mantika. Ang una po nito is yung balat niya po is nasa ibabaw naman. Yun, pagka naluto na natin siya 1 to 2 minutes, babalik ta rin na natin ito. Yung balat naman po is nasa ilalim na. Ayun na yung last. Saglit na lang po natin siya lulutuin, mga 1 minute na lang po. Kaya babantayin yung mabuti. Kasi malakas na po yung apoy na gamit natin dito, baka masunog. Kaya ang gagawin natin dito is papakrispihin lang po natin siya lalo. Kaya saglit lang talaga. Katulad po nito, goods na to, itatabi na natin. At hahayaan lang po muna natin siya lumamig bago natin papakin or kainin. The best ulam talaga to, lalo na sa kaning bahaw or pulutan. Yun no? Crispy, di ba po? Siguradong masasarapan kayo dito, kaya try nyo na din po. Pagka may tanong kayo, comment lang po kayo sa ilalim ng video natin. So, paano? Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod na video natin. Maraming salamat po sa panonood. Tara, kain po tayo!